Isang linggo lang kaming nawala ng asawa ko. Pagpatak pa lang mapaan namin sa tapat ng aming pinto, bumungat na sa amin ang isang tanawin na marahil ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Ang aming 3-bedroom condominium unit, na pinag-ipunan namin ang bawat sentimo at inutang pa sa bangko para lang mabili ay naging isang magulo, marumi, at punong-puno ng estrangherong boarding house. Napakabigat ng linggong iyon sa trabaho. Kami ngang asawa kong si Rico ay halos walang tigil sa pagpapatakbo ng isang proyekto. Mula umaga hanggang gabi, may mga araw na halos hating gabi na kami nakakain ng isang mangkok ng malamig na lugaw sa hotel. Pero sa kabutihang palad, naging matagumpay ang proyekto. Habang pauwi kami mula sa airport, isinandal ko ang ulo ko sa upuan ng sasakyan. Pagod na pagod at halos pikit na ang nga mata. Pero magaan ang pakiramdam. Sabi ko kay Rico, pag-uwi natin. Gusto ko lang maligo ng mainit. Kumain ang disenteng kanin. Tapos matulog hanggang umaga, mahal. Ngumiti si Rico. Isang kamay sa manibela. Habang ang isa naman ay marahang ipinatong sa kamay ko. Sabi niya, Lia, pagdating sa bahay, mawawala rin yang pagod. Ang sarap pa rin talagang umuwi sa bahay natin. Napangiti na rin ako. Para sa amin, ang bahay na iyon ay hindi lang isang tirahan. Ito ang aming pawis. Ang aming mga bonus, ang mga taon na nagtipid kami sa pagkain at hindi bumili ng kung ano-ano para lang mabayaran ang utang sa bangko. Bawat kurtina, bawat ilaw, bawat maliit na paso ang halaman sa balkonahe ay ako mismo ang pumili. Pero nang bumukas ang pinto ng elevator sa aming palapak, may naramdaman na agad akong mali. Sa labas ng pinto ng aming unit, may 2 pares ng estrangherong sinelas na plastik, isang pares ng putikang rubber shoes, at isang itim na supot ng basura na hindi maayos ang pagkakatali. Napatingin ako kay Rico na may kunot sa noo. Natigilan din siya, at panandaliang nakdilim ang kanyang mga mata. May bisita ba tayo? Tanong ko ng mahina. Umiling si Rico. Wala namang sinasabi si nanay. Kinuha niya ang access card para buksan ang pinto. Pagbukas pa lang ng pinto, isang halu-halong mabahong amoy ang sumalubong sa amin. Amoy ng lumang yosi, amoy ng instant noodles, amoy ngurang pabango, at amoy ng mamasa-masang damit na matagal nang nakasampay lahat makakasama, nakakasulasok. At halos napaatras ako. Natigilan ako sa may pintuan. Ang sala namin na dati laging malinis at maaliwalas ay parabang dinaanan ng bagyo. May mga malatang nakatiwangwang sa sahig, mga kumot at unan na nakatambak sa sofa, at mga kahon ng karton sa tabingan TV stand. May mga damit ng lalaki at babae na nakasampay mula sa balkonahe hanggang sa may pintong sala. Sa ibabaw ng coffee table, may mangkok ng noodles na hindi pa ubos, balat ng hotdog, mga lata ng soft drinks, upos ngang sigarilyo, at ilang pares ng maruruming medyas na binilog. Tiningnan ko ang masitang kahoy na araw-araw kong pinupunasan, at parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Sa ibabaw maborito kong cream-colored na sofa, may isang lalaking hindi ko kilala na nakahiga. Nakataas pa ang mga paa sa mesa. May hawak na mangkok ng noodles habang tutok na tutok sa telebisyon. Nang makita niya kaming pumasok, sinulyapan niya lang kami saglit at walang pakialam na humigop ulit ng noodles. Sa kusina, may 2 pang tao na parang sa kanila ang bahay. Binubuksan ang ref namin, kinukuha ang karne na itinabi ko, at nagtatawanan na parabang normal lang ang lahat. Hindi pa diyan nagtatapos. Mula sa office ni Rico, may narinig akong matinis na boses ng babae. May nato sis, ganda ang tela. Perfect for party. Nang lumingon ako, isang babaeng hindi ko kilala ang nakaupo sa harap ng desk ni Rico. Nakapatong ang cellphone niya sa isang stand. Ginagamit ang ring light ko. At nasa likuran niya ang bookshelf at computer ng asawa ko. Nagsasagawa siya ng live selling. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumayo ako sa gitna ng sala. Nanginginig sa galit ang boses ko. Sino po kayo? Bakit kayo nasa loob ng bahay namin? Dahan-dahang ibinaba ang lalaki sa sofa ang mangkok. Kumuha ang tisyu para punasan ang bibig. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kinilabutan ako sa tingin niya. Ngumisi siya. Nirerentahan namin to. Sino ka ba para magtanong?
Akala ko ay nakamali akong dinih. Nirerentahan ang bahay ko? Napatingin ako kay Rico. Namumutla na ang mukha niya, at ang makamay niya ay nakakuyom ng mahigpit. Sakto namang bumukas ang pinto ng aming master bedroom. Ang biyenan kong si Nanay Elena ay lumabas mula roon. Ang ikinagulat ko ay hindi lang ang paglabas niya, kundi ang suot niya ang sarili kong light blue na silk duster. Hawak niya ang isang kumpol ng susi, kasama ang susi ng aming kwarto, ng office, at ang spare access card. Tiningnan niya kami, at isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oh, maanak, nakauwi na pala kayo. Bakit di kayo nagsabi para nasundo ko kayo? Sa kanya sinabi, pinatira ko lang tong makakilala. Ilang araw lang naman. Ano't ganyan kayo makatingin? Hindi ako makapagsalita. Nakikitira lang pero nakalat ang gamit? Nakikitira lang pero ginagamit ang office, ang ref. Natutulog sa sofa. Suot ang damit ko. At hawak ang masusi na parang sila ang may-ari. Humakbang si Rico. Tiningnan niya ang buong bahay na nagiba na ang anyo, saka tumigil ang mga mata niya sa mukhang kanyang ina. Malamig ang boses niya, na kahit ako'y kinilabutan. Nakikitira. Nay, o ipinaupan niyo ang bahay namin. Agad na sumimangot si Nanay Elena pero pilit pa ring nakdahilan. Ano ka bang bata ka? Ang bigat mong magsalita. Nakita ko lang na maluwag ang bahay. May mga bakanteng kwarto. Kaya pinatira ko muna yung nga kakilala. Taga-probinsya. Nagahanap ngang trabaho. Hirap ang buhay, kaya dapat magtulungan. Hindi naman sila ibang tao. Napatawa si Rico, pero walang bahit ngang saya. Itinuro niya ang magulong sala at mariing sinabi ang bawat salita. Magtulungan? Tinulungan niyo sila sa pamamagitan ng paggawa ng bahay ko na parang boarding house. Tumayo na rin ang lalaki sa sofa. Mayabang ang tono. Hoy! Ayusin mo pananalita mo, ha? Nagbayad kami ng buo. Walang nakikitira ng libre dito. Ang masalitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa ulo ko. Nagbayad ng buo. Ibig sabihin, hindi na ito usapin ngang pakikitira. Hinarap ko ang biyenan ko. Bawat salita ay may diin. Nay, kumuha po ba kayong pera sa kanila? Umiwas ng tingin si Nanay Elena. Nag-abot lang sila ng konti, pambayat ng kuryente at tubig. Ano bang big deal doon? Biglang humakbang si Rico sa gitnang sala, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Dahilan para manahimik ang lahat. Isang beses ko lang sasabihin, bahay namin tong asawa ko. Walang sinuman ang may karapatang pumasok dito ng walang pahintulot, at lalong walang sinuman ang may karapatang iparenta ito. Ngayon din, likpitin niyo ang magamit niyo at lumayas kayo sa bahay ko. Tumigil ang mundo sa loob ng bahay. Tumayo ako sa tabi ng asawa ko. Malakas ang kabo ng dibdib, puno ngalit at pagkalito. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ito simpleng isyu ng mataong nakitira lang. Dahil ang mamata ng biyenan ko ng masandaling iyon ay hindi mata ng isang taong nakamali lang. Iyon ay mata ng isang taong takot na mabunyak ang isang sikretong mas malaki pa. Ang tensyon sa sala ay parang isang lubid na malapit ng mapatit. Pagkatapos ng sigaw ni Rico, nawala ang pagiging kampanteng nga estranghero, pero wala ni isa sa kanila ang kumilos para maglikpit. Yung lalaking nakahiga kanina sa sofa, natatawagin na lang nating Berto, ay nakrus ng mga braso at tiningnan ang asawa ko na parang hinahamon. Si Nanay Elena naman ay dali-daling lumapit para hawakan ang braso ni Rico. Rico, anak, kumalma ka muna. Pumasok muna tayo sa loob. Doon tayo mag-usap. Huwag kang gagawa ng eskandalo sa harap ng ibang tao. Hinila ni Rico ang braso niya palayo. Ibang tao. Alam nyo pala na ibang tao sila. Nay, kung ganon, bakit sila nasa loob ng bahay ko? Natigilan si Nanay Elena, pero mabilis siyang bumaling sa akin, na para bang naghahanap ng mas malumanay na paraan. Lia, anak, kausapin mo nga yang asawa mo. Nawalang ako sa kanila dahil mahirap ang buhay. Mga kakilalayan lahat ni Paolo, bagong salta dito sa Maynila, wala pang mahanap na matitirhan. May bakante naman tayong kwarto, kaya pinatuloy ko lang ang ilang araw. Bakit kailangang palakihin pa? Tiningnan ko siya ng diretso.
Pilit na pinipigilan ang pangingining ng boses ko. Kung ilang araw lang po, bakit lahat sila may sari-sariling susi? Bakit punong-punong gamit ang bahay na parang matagal nang nakatira? At bakit nilinis niyo ang spare room namin? Napanguso si Nanay Elena at umiwas ang tingin. Hindi pa siya nakakasagot nang lumabas yung babaeng nagla-live selling mula sa office ni Rico. Hawak pa rin niya ang cellphone at iritado ang boses. Tita? Paano po yan? Sabi niyo sa minstable kami dito for at least 3 months? Nagbayad na kami ngang buo para sa buwang to. 35,000 pesos. Tapos ngayon, bigla niyo kaming palalayasin? Saan kami pupunta? Parang nagelo ang buong kwarto. Rinig na rinig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. 35,000. Hindi pambayad ng kuryente at tubig. Hindi kaunting abot para pampalengke. Iyon ay bayad sa upa. Humarap si Rico sa ina. Ang tingin niya nun ay mas masakit pa kaysa sa galit. Iyon ay tingin ng isang anak na sinaksak patalikot ng sarili niyang ina. Bawat salita ay may diin. Kinuha niyo po ba talaga ang bayad nila? Halatang nataranta si Nanay Elena. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumigas ulit ang boses niya. Oh! Ano ngayon? Bakante naman yung nga kwarto. Sayang kung nakatiwangwang lang. Nandito ako para magbantay ng bahay niyo. Nagpaupa lang ako ngang konti para may panggastos sa palengke at pambili ng gamot ko. Anong masama doon? O baka naman dahil matanda na ako. Kailangan ko pang humingi sayo ng bawat sentimong gagastusin ko habang nakikitira ako sa bahay mo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rico. Nay, wag nating ilihis ang usapan. Kailanman ay hindi ko kayo ginipit sa pra. Pero ito ay bahay namin ng asawa ko. Wala kayong karapatang ipaupa ito nang hindi namin alam. Biglang nagiba ang ekspresyon ni Nanay Elena. Itinuro niya si Rico. Garalgal ang boses pero matatalim ang bawat salita. Magaling ka na kasi. May malaki ka ng bahay kaya wala ka ng pakialam sakin. Noong nag-aral ka. Sinong nagpakain sa iyo? Sinong nagpuyat nung may sakit ka? Ngayon, kumita lang akong konti sa bahay na to, nakwawala ka na. Kanino ko ba kinuha? Bahay tong anak ko. Ginamit ko lang ang konti. Mamamatay ba kayo? Nang marinig ko iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naglakad ako papunta sa spare room at binuksan ang pinto. Ang bumungat sa akin ay isang tanawin na nakpabara sa lalamunan ko. Ang kwartong iyon, naplano kong gawing imbaka ng mga personal na gamit at para sa magiging anak namin balang araw, ay naging isang dormitoryo. May mga kutson sa sahig, magugulong kumot at unan, at mga maleta sa gilid. Ang aparador ko ay nakabukas, at ang ilang mga bestida kong nakaplastik pa ay isiniksik sa isang karton. Ang kahon ng alahas na regalo sa akin ni Mama noong kasal ko ay nakatiwangwang sa ibabaw ng dressing table. Bukas ang takip, at halatang hinalungkat ang laman. Kinuha ko ang kahon, nanginginig ang mga kamay ko. Sinong may karapatang gumalaw nga gamit ko? Walang sumagot. Isang babaeng medyo may edad na nakaupo sa sulok ay bumulong pa, nakatambak lang naman. Nilinis lang para lumuwag. Hindi naman nawala, kung makapakriyak. Hinarap ko ang biyenan ko. Umiwas siya ang tingin. Ang pananahimik na iyon ang nagsilbing sagot sa lahat. Si Rico naman ay pumasok sa kanyang office. Ilang segundo lang, narinig ko ang sigaw niya. Sinong gumalaw ng computer ko? Tinakbo ko siya. Nakita kong nausok ang kanyang desk, magulo ang mga kabel, at bukas ang drawer ng mga dokumento. Nandun pa ang computer, pero may mga marka ng daliri sa screen at bakas ng tubig sa keyboard. At ang pinakamahalaga, ang itim na external hard drive na laging nakalagay sa tabi ng computer ay wala na sa pwesto. Namutla ang mukha niya. Alam ko, sa hard drive na iyon nakalagay ang napakaraming mahahalagang files para sa trabaho niya. Lumabas si Rico sa sala. Ang boses niya ngayon ay hindi na ordinaryong galit. Ito ay isang nakakatakot na kalamigan. Huli ko ng tanong. Sinong pumasok sa office ko? Sinong gumalaw ang computer at mga gamit ko? Nakibit balikat si Berto. Bakante yung kwarto. Kaya ginamit. Saka yung babae. Nak-online selling. Kailangan niya ngang maliwanag na pwesto. Ano bang big deal? Lumapit si Rico at itinuro ang pinto.
Wala nang maraming salita. Lahat kayo, likpitin ang gamit nyo. Bibigyan ko kayo ng 30 minuto para umalis sa bahay ko. Natarantang hinila ni Nanay Elena ang damit niya. Rico, huwag mong gawin yan. Nagbayat na sila. Nagastos ko na yung isang parte. Paano ko ibabalik yung pera pag pinalayas mo sila? Natigilan kaming dalawa ni Rico sa sinabi niya. Hindi lang pala kinuha ang pera. Nagastos na. Humarap si Rico sa ina. Saan niyo po ginastos? Hindi makasagot si Nanay Elena. Si Berto naman ay ngumisi. Nagsimula na siyang magbanta. Hindi kami aalis. Bayad na kami. Kung gusto niyong paalisin kami, ibalik niyo yung 35,000 plus 1 month deposit. Kung hindi, huwag niyo kaming masisisi kung gagawa kaming ng gulo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon ng alahas. Galit na galit ako at kasabay nito. Kinikilabutan. Sa luplang ilang minuto, luminaw ang lahat. Ang biyenan ko ay hindi lang nakpatira. Ginawa niyang paupahan ang bahay ko. Kinuha ang pera, ginastos, at hinayaan ang mga estrangherong ito na angkinin ang bawat sulok ng aming tahanan. At ang mas nakakatakot, hindi sila mukhang ordinaryong umupa. Masyado silang matigas. Masyadong mayabang, na parabang mayroon silang kinakapitan na hindi pa namin nakikita. Para maintindihan ninyo kung bakit ganito na lang katapang ang biyenan ko na angkinin ang bahay. Kailangan kong balikan ang napangyayari ilang buwan na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, wala pang malalang senyales. Kung mayroon man, mga maliliit na hindi pagkakaunawaan lang sa pagitan ng magbiyenan. Mga bagay na sinasabi ko sa sarili ko na normal lang sa bawat pamilya. At kung marunong lang akong magpasensya, magiging maayos din ang lahat. May 3 kwarto ang unit namin. Isa para sa aming mag-asawa. Isa na plano kong para sa magiging anak namin. At isang mas maliit na ginawang office ni Rico. Si Rico mismo ang nag-alok na isama namin si Nanay na tumira sa amin. Sabi niya sa akin, hindi ako mapakali na nandun siya sa Laguna kasama si Paolo. Alam mo naman yun? Pabago-bagong isip. Matanda na si Nanay, nakakakonsensya na hayaan siyang mag-isa doon. Pumayak naman ako. Kahit na, sa totoo lang, hindi laging maganda ang relasyon namin ni Nanay Elena. Pero kailanman, hindi sumagi sa isip ko na itaboy siya. Noon, si Nanay Elena ay nakatira sa isang lumang bahay sa Laguna kasama si Paolo, ang nakababatang kapatid ni Rico. Maliit ang bahay, mababa ang bubong na yero, mainit tuwing tag-araw, at tumutulo tuwing tag-ulan. Sa tuwing tatawag si Rico, laging nagrereklamo si Nanay na masakit ang likod niya, hindi makatulog, at maingay ang kapitbahay. Pero tuwing alukin ni Rico na tumira na sa Maynila, tumatanggi siya. Sabi niya, sanay na ako dito sa probinsya. Masisikip yang nga bahay niyo diyan. Idinadahilan pa niya na kailangan niyang bantayan si Paolo. Noong una, nawa pa ako sa kanya. Akala ko, sadyang ganun lang ang mga matatanda. Sinasabing ayaw. Pero sa luplup nila, gusto nilang alagaan silang ang mga anak. Minsan, ako pa ang nagsabi kay Rico na sunduin namin si Nanay para magbakasyon. Kung ayaw niyang tumira ng matagal, kahit ilang araw lang para makapagpahinga. Tuwang-tuwa si Rico nang marinig iyon. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, alam kong nahirapan ka rin minsan kay Nanay, pero dahil iniisip mo pa rin siya, sobrang nagpapasalamat ako sayo, mahal. Tapos, mga 3 buwan na ang nakalipas, si Nanay Elena na mismo ang tumawag. Nilikpit ko ang kusina noon ng loudspeaker ni Rico ang tawag. Ang boses ni Nanay sa kabilang linya ay tunok pagod at malungkot. Rico, anak, nitong manakaraang araw, parang laging masama ang pakiramdam ko. Paulit-ulit lang ang nakikita ko dito sa probinsya. Pwede bang diyan muna ako tumira sa inyo ngang ilang linggo para makalanghap ng bagong hangin? Ako na bahala sa bahay. Makluluto. Maklilinis. Alis kayo ng maaga, uwi ng gabi. Malamig ang bahay pak walang tao, halos lumundak sa tuwa si Rico. Agad siyang pumayak at sinabihan si Nanay na mag-empake na at susunduin niya sa darating na weekend. Nakatayo ako sa tabi niya. May kaunting alinlangan,
Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na mabuti na rin sigurong dito na siya. Malaki naman ang bahay. Mas masaya siguro kung may kasamang matanda. At isa pa, pagod na kami sa trabaho. Masarap din sigurong umuwi na may mainit na pagkain at may nag-aasikaso sa pamilya. Nang dumating si Nanay Elena, maingat kong inihanda ang kanyang kwarto. Nagpalit ako ng bagong bedsheet, naglagay ng maliit na night lamp, at binilhan siya ng malambot na bedroom slippers at sariling tuwalya. Inayos ko rin ang isang parteng aparador para sa mga damit niya. Pumasok siya sa unit, nilibot ang tingin sa sala, at sinuri ang bawat sulok. Akala ko noon, naninibago lang siya. Hindi ko akalain na ang matinging iyon ay magbibigay sa akin ng kilabot sa tuwing maalala ko. Ako mismo ang nag-abot sa kanya ng ekstrang susi. Kasama doon ang access card, susingang pinto, at susingang kanyang kwarto. Tinuruan ko siya kung paano gamitin ang elevator, ang smart lock, at kung paano tawagan ang guard sa lobby. Ipinarehistro ko pa ang fingerprint niya para mas madali siyang makalabas-pasok. Kinuha niya ang masusi at ngumiti ng napakatamis. Napakabait naman ng manugang ko. Ano pa bang hahanapin ko? Hayaan niyo na sa akin ang magawaing bahay. Magtrabaho na lang kayo at mag-ipon. Sa mga unang araw, totoong maalaga si Nanay Elena. Laging may lugaw o nilagang may sa umaga. Pag uwi ko sa gabi, malinis na ang bahay at nakasampay na ang mga damit. Minsan, nag-adobo siya o nagsisigang. Nga paborito raw ni Rico noong bata pa. Nakikita kong masayang kumakain ang asawa ko. At gumaan din ang loop ko. Naisip ko, baka masyado lang akong nag-iingat. Baka kailangan lang talaga ni nanay ngang atensyon. Unti-unti, halos ipinagkatiwala na namin sa kanya ang buong bahay. Umaalis kami ngang alas 7 ng umaga at minsan ay lampas alas 8 na ang gabi nakakauwi. Mag-isa lang siya sa bahay, malayang gawin ang gusto niya. Minsan, sinasabi niyang, may makapitbahay daw na dumadalaw para makipagsaa. Pumayak naman ako. Sabi ko pa nga, imbitahan niya para may kasama siya. Ngumiti siya. Akala ko noon, iyon ay isang tunay na ngiti ng kaligayahan. Ngayon ko lang naintindihan, ang pagiging kampante at tiwala ko pala ang nagbukas ng pinto para sa sakunang darating. Ibinigay ko ang masusi, ang karapatang pumasok at lumabas, at maging ang privacy naming mag-asawa sa isang taong akala ko ay ina. Akala ko, pinapatibay ko ang aming pamilya. Hindi ko alam. Mula nang hawakan ni Nanay Elena ang ngasusing iyon, ang bahay na pinahirapan namin ni Rico ay nagsimula nang mawala sa aming kontrol. Pagkatapos ng halos isang buwan na paninirahan ni Nanay Elena, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay. Maliliit lang. Kaya madaling palampasin kung hindi mo papansinin. Nagsimula sa ref. Mabilis maubos ang pagkain. Isang karton ng yogurt na kabibili ko lang kagabi. Kinabukasan ay kalahati na lang. Ang isang tray ng itlog na dapat ay sapat para sa isang linggo. 3 araw pa lang ay ubos na. Kapag tinanong ko si nanay, tatawa lang siya. Nababagot ako dito. Anak, minsan, maglalaga ako ng itlog, minsan kakain ng yogurt. Pinagdadamutan mo ba ako? Natatahimik ako sa mga sagot niya. Hindi ko ipinagdadamot ang itlog o yogurt. Pero yung pakiramdam na may mga bagay sa bahay na unti-unting nawawala ay nakakairita. Maging ang mga sachet na cap ni Rico sa office ay mabilis ding mobo. Minsan, nakita ko sa basurahan ang 4 o 5 basong milk tea, gayong wala ni isa sa amin ang umiinom noon. Nang tanungin ko, kalmado siyang sumagot. Dumalaw yung nga kapitbahay. Nakpatiliwa ako. Nakakahiya namang tubig lang ang ipainom ko. Dahil ako naman ang nagsabing pwede siyang mag-imbita, pinalampas ko na lang. Pero nang dumating ang bill ng kuryente at tubig, nagulat ako. Halos dobla ang itinas. Sinabi ko ito kay Rico habang nakahapunan. Hindi pa siya nakakasagot ng ibaba ni Nanay Elena ang kanyang kutsara at tinidor. Ang init-init ng panahon. Maghapon akong nasa bahay. Siyempre mag-aircon ako. O gusto nyo? Magtisa ko sa init para makatipid kayo. Agad na iwinasiwas ni Rico ang kanyang kamay. Hindi po sa ganon eh.
Nagulat lang po ako sa laki ng tinaas. Tiningnan ko sila. At hindi na ako nagsalita. Inisip ko na lang. Baka normal lang talaga na mas malaki ang konsumo. Ilang araw ang lumipas. Sinalubong ako ni Aling Susan, ang kapitbahay namin sa tapat. Mukhang laging masaya diyan sa inyo ngayon. Ah, ang daming labas-masok na tao, sabi niya. Pabiro pero may laman. Natigilan ako. Naku, Aling Susan. Baka nakakamali lang po kayo. Sinanay lang po ang tao sa bahay maghapon. Kumunot ang nuniya. Ganon ba? Akala ko may makamag-anak kayong dumating galing probinsya. Noong isang araw, may nakita akong dalawang lalaki na may dalang malalaking bag na pumasok diyan. Kinabahan ako pero pilit na ngumiti. Baka po delivery man lang. Pag-uwi ko, tinanong ko si nanay. Walang bakas ng pagkataranta sa mukha niya. May dumating daw na tubro para ayusin ang lababo sa kusina. Toto namang may kaunting tagas doon. Itinuro pa niya ang isang basang-basahan. Nakita kong abala kayo sa trabaho kaya ako na ang tumawag ng gagawa. Masyadong kapanipaniwala ang sagot niya. Pero nang mapadaan ako sa pinto, may nakita akong isang pares ngang sinalas ng lalaki na isiniksik sa likod ng shurek. Nang itanong ko, sumimangot lang siya. Naiwan siguro ngang tubero. Masyado ka namang mausisa. Isang beses naman, umuwi ako ng maaga dahil knock-brown out sa opisina. Pagbukas kong pinto, naamoy ko ang sigarilyo mula sa balkonahe. Lumabas ako para tingnan. Sa ashtray, may isang upos na hindi pa gaanong sunog. Kinuha ko ito at ipinakita kay nanay. Walang pagbabago sa ekspresyon niya habang nanonood ng TV. Baka sa kabilang unit yan, anak. Dito sa kondo, isang ihip lang ng hangin. Abot dito ang amoy. Ang nakakuha ng atensyon ni Rico ay ang kamera sa sala. Naglagay kami ng maliit na kamera na nakatutok sa pinto. Para lang makita kung may delivery o kung wala kami. Pero mula nang dumating si nanay, laging may nakatakip na basahan dito o kaya'y nakatutok sa pader. Isang gabi. Tinanong ni Rico. Nay, bakit po may takip na tuwalya? Yung kamera? Agad na nainis si Nanay Elena. Hindi ako sanay na may nakatutok sakin. Parang laging may nakbabantay, nakakailang. Dahil doon, si Rico pa ang nagsabi sa akin na i-off na lang kapag nasa bahay si nanay. Tumango na lang ako para iwasan ang gulo. Pero palaki ng palaki ang pakiramdam ko na may parte ng bahay namin na hindi nasa amin. Sa tuwing magtatanong ako, ginagawa niyang pagdududa ang lahat. Sa tuwing susubukan kong mag-usisa, mamumula ang nga mata niya at sasabihing, nandito ako para tulungan kayo, pero tinuturing mo akong parang ibang tao. Matanda na ako. Ano pa bang gusto ko? Ang masalitang iyon ang laging pumipigil sa akin. Kahit gaano ako kainis, hindi ko na maituloy. Si Rico naman, dahil mahal niya ang ina, pinipili na lang na maging tagapagitna. Intindihin mo na lang. Mahal. Lumaki si nanay sa probinsya. Magpasensya ka na lang. Naintindihan ko naman ang asawa ko. Kaya nilunok ko na lang lahat ng alinlangan. Kinukumbinsi ang sarili ko na baka nag-overthink lang ako. Hindi ko alam. Habang sinusubukan kong maging isang maunawaing manugang, si Nanay Elena pala ay pasikretong kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay namin. Ang maliwanag na sala, ang maluwag na spare room, ang maliwalas na balkonahe, pati ang office ni Rico. Kalaunan, nalaman kong ang mga litratong iyon ay ipinadala niya kay Paolo. Para ay po sa mga private groups na may caption na, bed space in a high-end condo, fully furnished, mabait ang may-ari. Lipat agad. Nang maalala ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Ang masenyalas na binalewala ko ay hindi pala maliliit na bagay. Sila ang mga piraso ng isang planong matagal nang inihanda. Ang bahay na itinuring kong tahanan, sa tulong ng aking biyenan at sa udyok ni Paolo, ay tahimik na naging isang kalakal na pinakakakitaan sa aming likuran. At ang pinakamasaklap, noong mga panahong iyon, naniniwala pa rin ako na kung magtitiis lang ako ng kaunti, magiging payapa ang aming pamilya. Pagdating kay Paolo, ang kapatid ni Rico, isang mahirap ipaliwanag na pakiramdam ang bumabalot sa akin.
Kung si Nanay Elena ang nagbukas ng pinto para sa sakuna, si Paolo ang nasa likod. Nag-uduyok at nagtutulak sa lahat. Mula pa noong bagong kasal kami ni Rico, naririnig ko na sa makamag-anak ang tungkol kay Paolo kalahating inis, kalahating pagod na. Siya ang bunsong anak na pinalaki sa layaw, laging matamis magsalita, pero tamat. Hindi siya yung tipong mainitin ang ulo. Mas delikado siya dahil laging nakangiti. Malambing magsalita, pero puro kalokohan ang nasa isip. Nung bata pa, naknakaw siya ng para kay nanay para mag-computer games, at ibinenta ang lumang motorsiklo ng ama para pambayad sa utang sa sugal. Kapag nahuhuli, luluhod siya at iyak. Alam ko pong nakamali ako. Nadala lang po ako. Huling beses na po ito. Si Nanay Elena, laging naniniwala. Para bang ang mga salitang nadala lang ay isang mahiwagang gayuma na nagpapatawad sa lahat ng kasalanan niya. Ang pinakamatindi ay nuwang nahuli si Paolo sa pagnanakaw ng motorsiklo. Napahiya ang buong pamilya namin. Si Rico ang tumakbo kung saan-saan, inaalala ang kalusugan ni nanay, habang nag-aasikaso ang abogado. Sa huli, nakulong pa rin si Paolo ang 2 taon. Noong araw ang hatol, hinimatay si Nanay Elena sa iyak. Kwento ni Rico, habang nasa kulungan si Paolo, buwan-buwan siyang dinadalaw ni nanay, nagpapadala ng pagkain at pera. Pero huli na ang lahat. Ang sobrang pagbibigay layaw ay ginawa siyang isang taong puro hingi at walang pananagutan. Paglabas niya, hindi siya nagbago. Palaboy parang, papalit-pali NG trabaho. Minsan construction worker. Minsan daw nagbebenta NG second-hand na cellphone, pero walang tumatagal. Kapag nubusan NG pera, tatawag siya kay Rico. Minsan, hihinging ay 1,000 pambayad upa. Minsan, utang ng 10,000 para puhunan. Minsan, sasabihing nalokong kaibigan at kailangan ng pra para makabangon. Maraming beses kong nakitang nagpapadala ng pera si Rico sa kapatid. Tahimik lang. Tapos ay mapapabuntong hininga na lang sa harap ng cellphone. Minsan, diretsahan kong sinabi sa kanya, "Mahal, okay lang tumulong. Pero kung ganito, lalo lang siyang asa." Ang taong gustong magbago, maghahanap ng matinong trabaho, hindi yung hingi ng hingi. Tahimik lang si Rico. Alam ko, pero kapatid ko pa rin siya. Hindi ko kayang tingnan lang siyang nalulunod. Hindi na ako umimik. Pero natatakot ako na baka ang tunay na malunod ay hindi si Paolo, kundi ang mataong paulit-ulit na sumasagip sa kanya. Si Nanay Elena naman, sa mata niya, si Paolo ay hindi kailanman naging masama. Lagi niyang sinasabing malas lang sa buhay. Kapag sinasabi kong hayaan si Paolo na matuto sa sarili, sumisimangot siya. Hindi mo siya anak kaya hindi mo ramdam. Nakamali siya, pero nakbayat na. Kung pati pamilya tatalikuran siya, paano siya mabubuhay? Dahil sa ganoong pagtatanggol, lalong inisip ni Paolo na obligasyon ng lahat na tulungan siya. 1 taon na ang nakalipas. Binigyan siya ni Ricong malaking halaga para magtayo ng car wash. Umaasa si Rico na kahit papano ay magkakaroon nito NG direksyon. Si Rico pa ang naganap ng pwesto. Bumili ng megagamit. Pero wala pang 3 buwan. Sarado na ang negosyo. Nalaman ko na lang na ibinenta pala ni Paolo ang halos lahat ng gamit para ipambayad utang at ipanggastos. Nang magalit si Rico, ngumisi lang siya. Masyadong mahirap yung trabaho. Kuya, hindi kayang katawan ko. Mula nun, mas lalo akong naging maingat kay Paolo. Pero si Rico, naniniwala pa ring hindi kayang manakit ngan. Kapatid niya ang sarili nilang pamilya. Akala niya, tamat lang si Paolo, hindi gagawa ng malaking kasalanan. Nakamali kami. Mula nang tumira si Nanay Elena sa amin, mas dumalas ang tawag ni Paolo. Minsan, halos hating gabi na, naririnig ko pa siyang bumubulong sa balkonahe. Mahina ang boses niya. Pero sa katahimikan ng gabi, may naririnig akong masalita. Hindi pwede. Pag nalaman ng kuya mo, patay ako. Tapos, hihina ulit ang boses niya. Malaki nga ang bahay nila. Pero sa kanila yun. Akala ko, humihingi na naman ng pera si Paolo. 1 beses. Paglabas ko ang kwarto,
Biglang pinatay ni nanay ang telepono. Pero narinig ko ang huling sinabi ni Paolo. Makinig ka sa akin. Nay. Sayang kung nakatiwangwang lang. Isang buwan. Kikita ka ang mahigit 10,000. Easy money. Tinanong ko si nanay kung anong pinag-usapan nila. Sumimangot siya. Mga bagay-bagay sa probinsya. Huwag mo nang alamin. Dahil sa iritableng sagot niya, hindi na ako nakusisa. Iyon ang pagkakamali ko. Kalaunan. Nang pagtakpi-takpiin ko ang lahat, naintindihan ko. Si Paolo ang nagtuo kay nanay na ipa-upa ang makwato. Sinabihan niya si nanay na huwag gagawang kontrata, cash lang ang tanggapin o ipadeposito sa ibang account. Tinuruan niya si nanay na sabihin sa makapitbahay na kamag-anak lang ang maito. Noong una, takot din si nanay. Pero alam ni Paolo ang kahinaan ng ina. Sinabi niya, may silbi ka naman sa pagbabantay ng bahay. Nay, anong masama kung kumita kang konti? Mayaman si Kuya Rico. Kuripot naman yang asawa niya. Kung hindi ka kikita sa bahay na yan, kailan pa ako makakaroon ng puhunan para magbago? Ang salitang magbago siguro ang nagpalambot sa puso ni Nanay Elena. Isang ina na handang maniwala na kailangan lang anak niya ng isa pang pagkakataon. Pero hindi niya alam. O pilit na hindi tinitingnan. Na ang 4 na taong dinala ni Paolo ay hindi ordinaryong nangungupahan. Sila ay magkasamahan niya sa labas. Magataong naghahanap ng lugar na tahimik para magtago ng kalakal, tumanggap ng delivery, at magsagawa ang mabilisang transaksyon. Ang tsondo ko, sa mata nila, ay hindi isang tahanan. Isa itong ligtas na lokasyon, malinis, may access card, may parking, may guard, sa lobby perpekto para hindi mapansin. At ang pinakamasaklap na parte, sa loob ng isang linggong wala kami. Sinamantala ni Paolo ang pagkakataon para magpasok ng malaking shipment. Maaring hindi pa naiintindihan ni Nanay Elena kung gaano kapanganib ang kanyang ginagawa. Pero sigurado akong alam niyang hindi na ito simpleng pagpapaw pa lang para kumita ng pampalengke. Dahil walang ordinaryong border ang naglilipat ng gamit sa hating gabi, nagtatanggal ng kamera, at naglalok ng kwarto. Pero kapag ang kasakiman at maling pagmamahal na ang bumulak sa isang tao, lolokohin niya ang sarili na kontrolado pa niya ang lahat, hanggang sa kumatok na ang tunay na sakuna, at huli na ang lahat. Pagkatapos ng sigaw ni Rico, ang sala ay biglang nanahimik. Ang ingay mula sa TV ay nagpatuloy, pero wala nang may ganang tumawa. Nakatayo ako sa tabi niya. Hawak pa rin ang hinalungkat na kahon ang alahas. Ang mataong nagpakilalang nangungupahan ay nagtinginan, pero walang nagpakita ang takot o pagmamadaling maglikpit. Yung lalaking kalbo na si Berto ay dahan-dahang tumayo. Matangkat siya. May tattoo sa lik. At punong peklat ang mga braso. Ngumisi siya. Masyado ka namang mainit. Boss. Anong layas? Para kaming aso kung itaboy mo. Tiningnan siya ni Rico. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang pahintulot. Wala akong pakialam kung sinong nagpasok sa inyo. Maglikpit na kayo. Hindi agad sumagot si Berto. Kinuha niya ang cellphone, may pinindot, at ipinakita sa harap ni Rico. Sa screen, may screenshot ng isang bank transfer na nakakahalaga ng 35,000 pesos. Nang sulyapan ko ito, nakita kong ang receiver ay hindi si Nanay Elena, kundi si Paolo. Mariing sinabi ni Berto, bayat na kami. Kung gusto mo kaming paalisin, ibalik mo ang pera. Napatingin ako kay Nanay Elena. Halata ang gulat sa mukha niya, pero mabilis siyang sumingit. Tama siya, Rico. Nagbayad na sila. Hindi pwedeng basta-basta nalang paalisin. Mag-usap tayo ng maayos. Natulala ako, hanggang sa puntong ito, na hinalungkat na ang bahay at binabantaan na ang anak niya, sa kanila pa rin siya kumakampi. Hindi dahil tama sila, kundi dahil takot siyang ibalik ang perang natanggap na. Humarap si Rico sa ina. Kinuha niyo ang pera nila. Anong ipambabayad niyo ngayon? Hindi makasagot si Nanay Elena. Ang makamay niya ay mahigpit na makahawak. Ang katahimikan na iyon ang nagsilbing sagot. Mapait na tumawa si Rico. Nagastos niyo na lahat. Tama? Yumuko si Nanay.
ibinigay ko lang kay Paolo yung konti. Kailangan daw niyang puhunan. Yung iba, ipinambili kong gamot at pagkain. Ngumisi si Berto at umupo ulit sa sofa. Kung hindi niyo kayang makbayat, dito lang kami. Ganon lang kasimple. Ang laki-laking bahay, hindi naman to babagsak kung dadagdag kami. Isang payat na lalaki na may kulay dilaw na buhok ang sumandal sa hapagkainan, itinaas ang paa sa upuan. At tumawa. Oo nga, ang laking bahay, ang kuripot naman. Mangga taga Maynila. Daming prapro ang dadamot. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa mukha. Ang hapagkainang iyon. Doon kami kumakain ng late dinner pagkatapos ng trabaho. Doon ako naklalakay, nakbulaklak tuwing weekend. At ngayon, isang estranghero ang nagpapatong ng paa at nagsasalita na parang siya ang may-ari. Lumapit ako. Nanginginig ang boses sa galit. Ibaba mo, yang paa mo. Sinulyapan ako ngang lalaki. Ang sungit naman ni ma'am, yung mesa ba? Kinakainan o sinasamba? Hindi na napigilan ni Rico ang sarili. Hinila niya ang isang malaking maleta. Sige. Kung ayaw niyong maglikpit, ako ang maglilikpit para sa inyo. Pero pahawak pa lang niya sa handle ng maleta, hinarangan na siya ni Berto. Ipinatong ni Berto ang kamay sa balikat ni Rico. Napakalakas na nakita kong kumulubot ang damit ng asawa ko. Subukan mong galawin ulit ang gamit ko. Naging seryoso ang boses niya. Walang bahit ng pagbibiro. Tinabik ni Rico ang kamay niya. Alisin mo yang kamay mo sa akin. Humakbang pa si Berto. Halos makadikit na ang mamuha nila. Isang maling galaw na lang at magsusuntukan na sila sa gitna ang aming sala. Tumatakbong lumapit si Nanay Elena. Rico, huwag kang makipag-away. Paano kung may mangyari? Nang marinig ko iyon, parang dinurok ang puso ko. Hindi siya natatakot para sa anak niya. Takot siyang lumaki ang gulo, takot siyang mabisto ang lahat, habang nakatuon ang lahat kina Rico at Berto. Umatras akong ilang hakbang. Kinuha ang cellphone para buksan ang app na kamera. Titignan ko sana kung ano ang nangyari sa mga nakaraang araw, pero ang sabi sa app, device is offline. Tumingala ako sa sulok kung saan nakalagay ang kamera. Nandun pa rin ito, at may ilaw. Kumuha ako ng upuan para tingnan ng malapitan. Nanlamig ang buong katawan ko. Bukas ang takip ng memory card slot. Walang laman sa loop. Tinawag ko si Rico. Mahina ang boses ko, pero sapat para lumingon siya. Ipinakita ko ang kamera. Kinuha yung memory card. Ang tensyon sa kwarto ay lalo pang tumindi. Tiningnan ako ni Berto, at may dumaang inis sa mga mata niya. Sa sandaling iyon, alam kong may natapakan akong hindi dapat. Kung simpleng pangungupahan lang ito, bakit kailangang tanggalin ang memory card? Kinuha ni Rico ang kamera, nakdilim ang mukha. Hinarap niya ang ina. Alam niyo po ba to? Umiling-iling si Nanay Elena, pero hindi niya kayang tumingin ng diretso sa anak. Sumingit si Berto, nainip na. Tama na yang drama niyo. Kung pera ang pag-usapan. Sige. Kung hindi, babalik na kami sa kwarto para magpahinga. Pagkasabi niya noon, yung babaeng nag-online selling ay mabilis na kinuha ang kanyang gamit, na para bang may itinatago. Yung lalaking may dilaw na buhok ay humarang sa pintong spare room. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pwesto, tahimik pero may plano. Nakatayo ako sa gitna ng sarili kong bahay, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakadelikado ng lugar na ito. Hindi na ito simpleng isyu ng biyenan na nakpaupa. Ang mataong ito ay hindi maborder. Sila ay isang grupo na sanay magtago, sanay makipag-away, at malamang ay may itinatagong sikretong mas nakakatakot pa kaysa sa 35,000 pesos na upa. Nang matuklasan kong wala na ang memory card ng kamera, isang malakas na alarma ang tumunog sa isip ko. Hindi ko na tinitingnan ang bahay na ito bilang isang lugar na basta na lang pinasok. Para na itong isang crime scene. Bawat gamit na nausok, bawat pinto na nakaawang, bawat iwas ng tingin ng nga taong ito ay nagpaparamdam sa akin na mayroon pang isang bagay na maingat na itinatago sa likod ng lahat ng gulo. Hihilahin ko na sana si Rico para sabihing tumawag ng security, nang may marinig akong mahinang kaluskos mula sa kanyang office.
Tunok lang iyon ng gulong ng maleta na kumaskas sa sahig. Pero sa gitna ng tensyon, ang tunok na iyon ay parang napakatining. Lumingon ako. Nakaawang ang pinto ang office ni Rico, at isang lalaking nakasombrero ang tahimik na humihilang ang isang itim na maleta palabas. Nanlaki ang nga mata ko. Bago kami umalis, nilok ng maigi ang kwartong iyon. Naalala ko pa, bago kami pumunta sa airport, si Rico mismo ang nag-check ng lock. Wala kaming iniwang maleta doon. Itinuro ko ito. Halos hindi sinasadyang lumabas sa bibig ko. Rico, saan galing yang maleta na yan? Napalingon ang lahat. Natihilan ang lalaking nakasombrero. Humikpit ang hawak sa handle. Nagbago rin ang mukha ni Berto. Sumigaw siya. Napakamalan lang na gamit. Anong tinitingin-tingin niyo? Sinabihan niya ang kasama na bilisan. Pero sa pagmamadali, sumabit ang gulong ng maleta sa karpet. Tumagilit ito at bumaksak. Isang malakas na kalak ang narinig namin. Bumukas ang lock ang maleta, at gumulong sa sahig ang ilang puting kahon. Natigilan ako. Ang laman ng maleta ay hindi damit. Puno itong makahon ng gamot na galing sa ibang bansa. Iba-iba ang laki. Marami ang walang label sa Filipino. May mga maliliit na bote na binalot sa bubble wrap at tape. Ang ilan sa mga nahulog ay may mga sulat na hindi ko maintindihan. Halatang hindi ito ordinaryong gamot na nabibili sa botika. Namutla ang lalaking nakasombrero. Dali-dali siyang lumuhod para pulutin ang mga nahulog. Huwag niyong galawin. Huwag niyong tingnan. Ang boses niya ay hindi na mayabang. Halata na ang taranta. At ang pakatarantang iyon ang mas nakpakilabot sa akin. Kung legal ang nga ito, bakit sila matatakot? Mabilis na lumapit si Rico at hinawakan ang braso ng lalaki. Ano to? Sinubukan ng lalaki na pumalak. Pero hindi siya makawala. Agad namang sumugot si Berto para itulak si Rico. Bitawan mo siya. Gamit namin yan, wala kang pakialam. Hindi umatras si Rico. Tiningnan niya si Berto. Gamit nyo. Bakit nyo itinatago sa office ko? Nakagulo sila. Gamit nyo. Nahila ang maleta. At mas marami pang gamot ang nahulog. Umatras ako. Kinuha ang cellphone para kunan ngang litrato. Nang makita ito ngang babaeng nag-online selling, sinubukan niyang agawin ang phone ko. Nakaiwas ako, pero dumaplis ang makuko niya sa braso ko. Ate, huwag kang kukuha ngang picture. Wala kang kinalaman dito. Napatawa ako sa galit. Bahay ko to. Nagtatago kayong ganito sa bahay ko. Tapos sasabihin mong wala akong kinalaman? Natigilan siya at napatingin kay Berto. Na para bang nahihintay ngang utos. Doon ko nakumpirma, organisado sila. Si Nanay Elena, ngayon lang nataranta. Tama na yan. Rico, bitawan mo na siya. Baka kung anong mangyari. Pero ang mas ikinagulat ko, hindi siya tumingin sa mga gamot na nakalat na may pagtataka. Ang takot niya ay hindi takot ng isang tao ngayon lang nakakita. Iyon ay takot ng isang taong alam na mayroong hindi dapat makita, at ngayon ay nabisto na, napansin din iyon ni Rico. Binitawan niya ang lalaki at hinarap ang ina, ang boses niya ay mabagal. Pero bawat salita ay mabigat. Nay, alam niyo po ba kung anong laman ng malatang to? Nautal si Nanay Elena. Hindi ko alam. Akala ko bagahe lang nila. Gamit sa pagtitinda. Akala nyo bagahe. Pero hinayaan nyong itago sa office ko? Sa kwartong alam nyong ayaw kong pinapapasok kahit sino? Namuti ang mukha niya. Bumuka ang bibig niya, pero walang malinaw na salitang lumabas. Ang mata niya ay palingalinga. Mula kay Berto hanggang sa sahig. Dun ako kinilabutan. Takot siya kay Berto, pero takot din siyang malaman ni Rico ang totoo. Ibig sabihin, hindi siya ganap na inosente. Tumayo si Rico, pilit na nilulunok ang galit. Nakita kong nanginginig ang gabalikat niya. Hindi lang siya galit dahil sa bahay. Nag-uumpisa na siyang pagdudahan ang sarili niyang ina. Ang inang akala niya ay kahit kailan hindi siya ilalagay sa panganib,
Pinilit ni Berto na isara ang maleta. Tama na yan. Mga problema niyo. Kayo ang mag-ayos. Alis na kami, dala to. Humarang si Rico sa pinto. Walang aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung anong laman niyan. Muling nanahimik ang kwarto. Pero ang katahimikan ngayon ay parang ang sandali bago sumabog ang isang bomba. Alam naming lahat, isang maling galaw na lang at wala nang atrasan. Sakto namang paharang ni Rico sa pinto. Biglang sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Pinutol nito ang tensyon sa loop. Natigilan ang lahat. Lumingon si Berto sa pinto. Nanlilisik ang mga mata. Si Nanay Elena naman ay namutla. Nakatinginan kami ni Rico. Pareho naming alam. Kakaiba ang timing ng pagdating ng kung sino man yon. Lumapit ako sa intercom. Nakita ko si Aling Susan. Ang kapitbahay namin sa ibaba. Halatang iritado at nag-aalala. Mabait si Aling Susan. Bihira siyang mang-abala. Pero ngayon, sunod-sunod ang pagpindot niya sa doorbell. Binuksan ko ng kaunti ang pinto. Pagkakita niya sa akin, agad siyang nagsalita. Hi, salamat naman at nakauwi na kayo. Ano bang ginagawa niyo dito sa unit niyo? Isang linggo na akong hindi makatulog. Gabi-gabi, may labas-masok na tao. Hila-hila ang magamit. Natigilan ako. Si Rico, na nasa likod ko, ay nagtanong, ano pong sabi niyo, Aling Susan? Labas-masok na tao? Sumilip si Aling Susan sa loop, at nang makitang mag-estranggero, lalo siyang sumimangot. Hindi ko alam kung sinong pinatira niyo, pero isang linggo nang ganito. Minsan, 2:00 ng madaling araw, may hila-hilang mas styrofoam box at karton. Ang ingay-ingay. Tumawak na ako sa guard, pero wala ring nangyari. Nanlamig ang buong katawan ko. 2:00 ngang madaling araw. Naglilipat ng gamit. Manggakahon. Ang mga detalye ay tugmang-tugma sa itim na maleta sa sala. Dahan-dahang lumingon si Rico sa ina. Karalgal ang boses niya. Nay, sabi niyo 4 na tao lang. Hindi pa nakakasagot si Nanay Elena nang sumingit si Aling Susan. Anong 4? Halos 10 yata ang nakita ko. May mga lalaking may tattoo, may babaeng blonde, may lalaking naka-Amerikana. Hindi sila sabay-sabay. Nung isang gabi, nagawe pa sila sa hallway. Nang sawayin ko, tiningnan pa ako ng masamang isang lalaki at sinabihang wag makialam. Parang nadyaluang hangin sa loob. Pakiramdam ko, unti-unting natutuklap ang mga kasinungalingan, at ang nabubunyak ay mas nakakatakot. Si Nanay Elena ay halos hindi na makatayo, napahawak sa kabinet. Hindi siya makapagsalita. Nagpatuloy si Aling Susan. 2 beses na kayong binigyan ng notis ng admin. 1 beses dahil sa ingay. 1 beses dahil sa mga hindi rehistradong bisita. Akala ko alam nyo kaya hindi na ako nagsalita. Pero ngayon, narinig ko kayong nag-away kaya umakyat na ako. Nakita kong namula ang mukha ni Rico sa hiya at galit. Yumuko siya kay Aling Susan. Pasensya na po, Aling Susan. Hindi po talaga namin alam. Ayusin ko po ito agad. Medyo huminahon si Aling Susan. Ayusin niyo na agad. Sa totoo lang, hindi sila mukhang ordinaryong umupa. Kagabi, may narinig akong lalaki sa fire exit. Kausap sa telepono. Sabi niya, nandito na ang package. Hintayin na lang ang signal. Kinilabutan ako. Mag-ingat kayo. Ang masalitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Napatingin ako kay Berto. Nakatayo siya, tutok sa cellphone, at mabilis na nagtatipe. Nawala na ang yabang niya kanina. Ngayon, halata na ang kaba. Hindi lang siya nagte-text. Nagbibigay siya nga impormasyon. Lumapit ako kay Rico. Tawagan mo na ang admin ngayon din. Huwag mong hayaang makaalis sila. Tumango si Rico at kinuha ang telepono. Nakita ito ni Berto. Sino ang tatawagan mo? Tiningnan siya ni Rico. Kung sino ang dapat. Kung malinis ang konsensya niyo, manahimik kayo diyan. Ngumisi si Berto. Hindi maganda yang ginagawa mo, boss. Paklumak ito. Baka hindi kami ang unang mapahamak.
Ang lantat na pananakot na iyon ay nakpatahimik maging kay Aling Susan. Nakita kong lalong nanginig si Nanay Elena. Rico, wag na. Anak, kakausapin ko si Paolo. Siya na ang bahala. Nakakahiyapak na laman pangang iba. Humarap si Rico sa ina. Punong pagkadismaya ang mga mata. Nay, hindi na to usapin ng hiya. Alam niyo po ba kung anong nasa loob ng bahay natin ngayon? Umiyak si Nanay Elena. Pero sa pagkakataong iyon, muling bumukas ang pintong elevator sa labas, at may mayabak na papalapit. Agad na tumingala si Berto. Alam kong huli na ang lahat. Ang mayabak ay huminto sa tapat ng pinto. Ang sumunod na lumitaw ay hindi ang admin. Ito ay si Paolo, ang kapatid ni Rico. Nakaitim na jacket si Paolo, may makapal na silver na kwintas, at nakagal ang buhok. Hawak niya ang isang makapal na pera na tinalian pang goma. Pumasok siya na parabang sa kanya ang bahay. Ngumisi siya. O, ang aga nyo namang umuwi, kuya at ate. Ang masalitang iyon ang nagpakulo sa dugo ni Rico. Sinugot niya si Paolo, hinawakan sa kwelyo, at isinandal sa pader. Nahulog ang pera sa sahig. Sumigaw si Nanay Elena. Rico, ano ba? Bitawan mo ang kapatid mo. Pero hindi nakinig si Rico. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Ngumisi lang si Paolo. Mayabang. Sabi ko na nga ba? Nay. Gagawa ngang gulotong mato. Kalma lang. Malinaw na. Si Paolo ang nasa likod ng lahat. Sinong nagsabing magpasok kang tao sa bahay ko? Sigaw ni Rico. Nakibit balikat si Paolo. Bahay mo, nakatiwangwang. Si Nanay, nagbabantay. Nagpaupa para kumita. Anong masama? Nagbabayat naman sila. Pinulot ko ang isang piraso ng pera sa sahig. Tinanong ko siya. Ang anunsyong paupahan. Sa'yo galing. Diba? Ngumisi siya. Matalino ka pala. Ate. Oh, tinulungan ko lang si Nanay. Sayang ang ari-arian. Sinabi ko. Bahay namin to, hindi bodega. Oh, ano ngayon? Pare-pareho tayong nakinabang. Nang marinig iyon ni Aling Susan, umiling siya. Wala kang modo. Sinamaan siya ang tingin ni Paolo. Huwag kang makialam, matanda. Umayos ka ang salita. Sigaw, ni Rico. Suminggit si Berto. Paolo, manahimik ka. May babala sa boses niya. Doon ko naintindihan, hindi lang si Paolo ang nagpapasok sa kanila. Kasama siya sa grupo. Saan galing yang pera? Tanong ni Rico. Bayato, may gustong mag-extend. Anong pakialam mo? Sagot ni Paolo. Tiningnan ko siya. Bukod sa upa, ano pa ang tinatanggap mo? Ngumisi siya. Akala niyo ba, 35,000 lang ang pagod ko dito? Mas malaki pa ang kita sa bawat shipment. Natigilan ang lahat. Narinig ko si Aling Susan na napasinghap. Si Nanay Elena ay napasandal sa pader. Si Rico ay natulala. Sinipa ni Berto si Paolo. Manahimik ka sabi. Huli na. Ang salitang shipment ang nagbunyak sa lahat. Hindi lang sila umuupa. Ginagamit nila ang bahay namin bilang baksakan ang kung ano man. At si Paolo, ang kapatid na dati nang nakulong, ang nagpasok sa kanila. Humarap si Rico sa ina. Nay, narinig niyo yon? Ginagamit niya ang bahay natin para sa shipment. Umiyak si Nanay. Hindi ko alam, sabi ni Paolo. Mga paninda lang, mga gamot na galing ibang bansa. Sumingit si Paolo. Nay, huwag kang magpanik. Wala pa namang nangyayari. Nag-overreact lang sila. Kinuha ko ang cellphone ko. Tatawag ako ng pulis. Agad na nagdilim ang mukha ni Paolo. Ate, isipin mo. Pag tumawag kang pulis, si Nanay ang unang tatanungin. Siya ang pumirma sa mga delivery. Siya ang kumuha ang pera. Gusto mo bang makulong si Nanay? Iyon ay hindi lang pananakot. Iyon ay isang patalim na itinusok sa kahinaan ni Rico. Nakita kong nangini ang kamay ng asawa ko. Pero bago pa siya makasagot, muling bumukas ang pinto ang elevator. Sa pagkakataong ito, mas mabibigat at sabay-sabay ang mayabag.
Namutla si Berto. Alam kong ang paparating ay ang tunay na unos. Huminto ang mayabak sa tapat ng pinto. Sunod-sunod na tumunok ang doorbell. Walang nagsalita sa loop. Si Berto, na kanina'y mayabang, ay namutla. Binuksan ni Rico ang pinto. 3 lalaking nakasibilyan at isang gardang nasa labas. Ang lalaki sa gitna ay naglabas ng badge. Pulis kami. Ito ba ang gunit ni Mr. Rico Santos? Tumango si Rico. Ako po. Bahay po namin to. Tiningnan NG Pulis ang magulong sala. At baka diyang guminto. Ang tingin niya. Sa itim na maleta. May iniimbestigahan kaming sindikato na gumagamit ng Ngachondo unit para sa distribisyon ng iligal na droga. Manatili lang kayo sa pwesto nyo. Ang mga salitang iyon ay parang kulok. Napaupo si Nanay Elena, putlang-putla. Si Paolo ay hindi makagalaw. Si Berto ay pilit na kumalma. Yung babaeng nag-online selling ay sinubukang itago ang cellphone, pero nakita siyang isang babaeng pulis. Akin na yung cellphone mo, wag kang magbubura ng kahit ano. Yung lalaking may dilaw na buhok ay sinubukang tumakas sa balkonahe, pero hinarangan siya ni Rico. Sumigaw ang hepeng ngangga pulis, huwag kang gagalaw. Ngumisi si Berto. Nakakamali po kayo, umupa lang kami dito. Kung may kinalaman sa gamot, yung may-ari ngang bahay ang tanungin niyo. Nanlamig ako. Tama ang hinala ko. Mayroon na silang plano. Kapag nabisto, ang ituturo nila ay ang may-ari ng bahay. Lumapit ako. Sir, 1 linggo po kaming nawala. Ngayon lang po kami nakauwi. Wala po kaming alam dito. Tinanggal po nila ang memory card ng kamera, at hinalungkat ang office ng asawa ko. Hindi po amin yang maleta. Tumango ang pulis. Isasama namin yan sa report, pero sa ngayon, walang gagalawang kahit ano. Ipinabukas niya ang itim na maleta. Sa pagkakataong ito, kitang-kita na ang lahat. Ang makahon ng gamot, mga bote, at mga papeles. Isang pulis ang nagsimulang suriin ang ito. Bukod sa mga gamot, may mga resibo at mga listahan. Kumuha siya ng isang papel at nagtanong, sinong pumipirma sa mga delivery na to? Tumingin siya kay Nanay Elena. Kayo po ba si Mrs. Elena Santos? Nanginginig na sumagot si Nanay. Opo. Ayon sa record, 11 beses na po kayong pumirma para sa grupong ito. Parang hinigop lahat ng dugo sa mukha ni Nanay Elena. Hindi ko po alam, akala ko mga paninda lang. Sabi ni Paolo. Pirmahan ko lang daw. Humarap si Rico sa ina. Ang tingin niya ay puno ng sakit. 11 beses. Nay, pero hindi niyo pa rin alam. Umiyak si Nanay. Sabi ni Paolo, para raw makabangon siya. Nang marinig ni Paolo ang pangalan niya, agad siyang nagsalita. Nay, anong sinasabi niyo? Hindi ko kayo pinilit. Kayo ang kumuhang pera. Kayo ang nagpaupa. Ngayon, sakin niyo isisisi. Natigilan si Nanay Elena. Tiningnan niya ang bunsong anak, hindi makapaniwala. Sumingit si Berto. Tama siya. Sa matanda kami nakipag-usap. Siya ang nagpaupa. Siya ang tumanggap ng delivery. Narinig ko yon, at lalo akong kinilabutan. Pilit nilang ginagawang sangkot si Nanay Elena, at sa huli, pati na rin kami. Kinumpiska ang magamit, at nisel ng pulisya ang office ni Rico at isang bahagi ng sala. Nang makita ko ang dilaw na tape na nakadikit sa pinto ng office, pakiramdam ko, ang payapa naming buhay ay nagkaroon na rin ng isang punit na hindi na maayos. Gabi na nang umalis ang mga pulis, dala ang ilan sa mga suspek. Naintindihan ko kung gaano kalala ang sitwasyon. Kung nahuli kami ng ilang araw sa pag-uwi, kung nai-deliver na ang maleta, kung nagpatuloy ang ma-delivery sa pangalan ng unit namin, baka si Rico na ang nagpapaliwanag ngayon sa presinto, ang bahay na pinangarap namin. Sa loob ng 1 linggo, ay muntik nang maging bitak na sisira sa aming karangalan at kinabukasan. Magdamag na maliwanag ang ilaw sa aming unit. Ang bahay na dati tahimik ay napuno NG investigador. Ang office ni Rico ang pinakamatagal na sinuri.
Ang mga kahon na itinago sa ilalim ng mesa at sa likod ng mga cabinet ay inilabas. Ang ilan ay may label na cereal, ang iba ay supplements. Sa loob, bukod sa mga gamot, may mga maliliit na pakete na binalot sa aluminum foil. Mas naging seryoso ang mukha ang mga pulis. Hindi nila sinabi kung ano iyon. Pero alam kong hindi ito simpleng bagay. Si Berto ay patuloy na nagsasalita. Umupa lang kami. Kung anong tinanggap ngang may-ari, siya ang managot. Sa bawat sabi niyang may-ari, kumikirot ang puso ko. Alam kong hindi lang si nanay ang tinutukoy niya, kundi pati si Rico. Kinuhang isang pulis ang isang logbook. Nakita ko ang pirma ni Nanay Elena sa iba't ibang petsa. Ang ilan ay noong mga araw na nasa business trip kami. May pirma na halos hating gabi na. Si nanay ay umiyak lang. Hindi ko po alam. Pinirmahan ko lang. Humarap si Rico sa ina. Isang beses. Pwedeng hindi niyo alam. Nay, pero labing isang beses? May ipinakita ang isang pulis na mga delivery slip. Tumingin siya kay Rico. Sa inyo po ba ang numerong ito? Kinuha ni Rico ang papel. Kumunot ang niya. Hindi po. Hindi ko po ito numero. Sa ilang slip. Ang pangalan ng receiver ay Rico Santos. Ang unit number ay sa amin. Pero ang contact number ay iba. Ang pangalan ni Rico ay ginamit para maging legal ang transaksyon. Nagtanong ang pulis, sino po ang may access sa bahay habang wala kayo? Dun ko naalala ang nawawalang external hard drive ni Rico. Bukod sa mga file sa trabaho, nandun ang mascan at copy ngang yang ma-ID at importanteng dokumento. Sinabi ko ito sa pulis. Nagbago ang muka ni Rico. Lumingon si Nanay Elena kay Paolo. Paolo, kinuha mo ba ang gamit ng kuya mo? Umiwas ang tingin si Paolo. Bakit ako? Nay. Ang daming tao diyan. Kung anong mawala, sakin agad? Ang sagot niyang iyon, walang bahit ng pagiging inosente. Lumapit si Rico. Ginamit mo ang bahay ko. Ginamit mo ang pangalan ko. Hinalungkat mo ang gamit ko. Gusto mo akong gawing panakip butas? Diba? Hindi sumagot si Paolo. At ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Naintindihan ko ang buong plano. Kung magtagumpay, si Paolo ang kikita. Kung mabisto, si Nanay Elena ang pipirma. At si Rico ang may pangalan sa papeles. Kaming mag-asawa, napagod galing sa biyahe, ay muntik nang maging biktima ng sarili naming pamilya. Madaling araw na nang umalis kami. Ang bahay ay hindi na namin pwedeng tirahan. Kumuha kami ng kwarto sa isang hotel. Si Nanay Elena at Paolo ay dinala sa presinto. Pag-alis namin, tiningnan ko ang bintana ng aming unit. Ang tahanan ay naging isang bangungot. Pagdating sa hotel, binuksan ni Rico ang kanyang briefcase. Bigla siyang natigilan. Nasaan yung kontrata? Anong kontrata? Yung para sa project na tina-target natin. Nandun ang madetalyeng ang bit namin. At sa kaniya sinabi, yung external hard drive ko, wala na rin. Nanlamig ako. Hindi lang ito tungkol sa mga ilegal na gamit. May nag-target sa mismong trabaho ni Rico. Naalala ko yung babaeng nagla-live selling. Nakaupo sa mismong desk ni Rico. Bigla kong naalala ang isang lumang telepono na nakakonekta dati sa kamera. Binuksan ko ito. May mga natira pang notifikasyon sa cloud. Nag-scroll ako. At dun, isang litrato mula 3 araw na ang nakalipas, 2:00 ng madaling araw. Si Paolo. Kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. May peklat sa mukha. Ipinakita ko kay Rico. Nagbago ang mukha niya. Si Anton yan, kalaban namin sa kumpanya. Dati siyang empleyado. Pero natanggal dahil sa panloloko. Nakabuhol-buhol ang lahat ng piraso. Si Paolo ay hindi lang nakpaupa at naktakong kamit. Ipinasok niya ang taong may galit kay Rico sa mismong office niya para maknakaw ang impormasyon. Tumawag si Rico sa legal department and kumpanya nila. Pagbaba niya ang telepono. Namutla siya. May nagpadala ngang anonymous na email sa kumpanya. Inaakusahan akong kasapwat ng sindikato. Ginagamit ang bahay ko. At ipinagbibili ang data ng kumpanya. Natulala ako.
Isang napakatusong galaw. Hindi lang kami ninakawan, inunahan pa kami sa pag-atake. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Mula sa aming bahay, lumipat ito diretso sa karangalan at kabuhayan ni Rico. Kinabukasan, mas lumala ang lahat. Magdamag nagising si Rico. Kausap ang abogado ngang kumpanya. Sinusulat ang lahat ng nangyari. Alam naming pareho na kailangan namin ng matibay na ebidensya para patunayang inosente si Rico. Kinaumagahan, pinauwi si Nanay Elena sa hotel. Pagpasok niya, pagod na pagod. Namamaga ang mamata. Ang una niyang hinanap. Nasaan si Paulo? Hindi ko po alam. Malamig na sagot ni Rico. Tinawagan ni Nanay si Paulo, pero hindi ito makontak. Cannot be reached. Lalo siyang nataranta. Hindi pwede. Kailangan niyang magpaliwanag. Akala pa rin niya. Tutulungan siya ni Paulo. Biglang tumunok ang telepono ni Nanay. Isang voice message mula kay Paulo. Tuwang-tuwa si Nanay. Pero nang i-play niya ito, nawala ang ngiti niya. Malamig at mabilis ang boses ni Paulo. Nay, makinig ka. Pag tinanong ka, aminin mong ikaw ang nagpaupa at pumirma sa lahat. Sabihin mong wala akong kinalaman. Nagpakilala lang akong kakilala. Natigilan si Nanay. Sumunod ang pangalawang voice message. Matanda ka na, Nay. Kahit makulong kang ilang taon, okay lang. Ako, may kinabukasan pa. Kung mahal mo ko, iligtas mo ko ngayon. Napaupo si Nanay Elena sa sahig. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang babaeng dati matapang na nagtatanggol kay Paulo, ngayon ay itinulak ng sarili niyang anak sa bangin. Sinasabi niyang ako ang umamin. Dahil matanda na ako, kinuha ni Rico ang telepono. Ipinatong sa harap ng ina. Nay, narinig niyo. Yan ang anak na buong buhay niyong pinagtakpan. Ngayon, sinasabi niyang matanda na kayo. Ilang taon na lang. Humagulgol si Nanay. Hindi na iya ang paninisi. Kundi iya ang isang taong nawasak ang buong mundo. At doon, nagsimula siyang magsalita. Inamin niya ang lahat, na alam niya ang tungkol sa pagpapaupa, na alam niyang hindi ordinaryo ang maumupa. Pero naniwala siya sa pangako ni Paulo na magbabago na ito. At ang pinakamasakit, inamin niya. Hiningi ni Paulo ang kopya ng ID ng kuya niya. Sabi niya, para daw sa delivery. Pumasok ako sa office. Kinuha ko ang photocopy ng ID mo. At ibinigay sa kanya. Natulala si Rico. Tumawa siya, isang tawang mas masakit pa sa iyak. Minahal niyo siya. Nay, kaya't isinugal niyo ang buong buhay ko. Naisip niyo ba, kung hindi to nalinaw, mawawalan ako ang trabaho, ng dangal, at baka makulong pa? Lumuhod si Nanay sa paanan niya. Nakamali ako, anak. Patawarin mo ako, pero iligtas mo ang kapatid mo. Kapatid mo siya. Umatras si Rico. Sa unang pagkakataon, iniwasan niya ang kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi. Nay, sa pagkakataong ito, hindi ko na siya ililigtas. Kung sinong nakamali, siya ang managot. Pagkatapos nga salitang iyon, alam kong hindi na babalik sa dati ang aming pamilya. Pinatawag kami ulit sa presinto. Ipinakita ng pulis ang mga voice message ni Paulo. Mrs. Santos, tumakas na po si Paulo. Kung gusto niyong malinis ang pangalan ng panganay niyo, kailangan po namin ang tulong niyo. Yumuko si Nanay Elena. Lumingon siya kay Rico, natahimik lang. Ang katahimikan na iyon ang nagpabago sa isip niya. Umiyak siya. Gagawin ko po. Pero gusto kong marinig mula sa kanya. Gusto kong malaman kung ano talaga ako para sa kanya. Bumuong ang plano ang mapulis. Gagamitin si Nanay Elena para painan si Paulo. Bibigyan siya ng bagong SIM. Tatawagan si Paulo. At sasabihing nakuha niya ang isang bag na may lamang hard drive at importanteng papeles. Ang bag ay peka. May lamang tracker at recording device. Tinawagan ni Nanay si Paulo. Nanginginig ang kamay niya. Sino tu? Tanong ni Paulo. Ako tu, anak. Nakuha ko yung bag sa office ng kuya mo.
Nandun yung hard drive. Agad na nagbago ang boses ni Paulo. Nasaan ka? May kasama ka ba? Wala. Galit sakin ang kuya mo. Mag-isa ako. Nakasundo sila na makita sa parking lot ng isang mall. Alas 8 gabi. Bago ibaba ang telepono, nagbanta si Paulo. Mag-isa ka lang, Nay. Huwag kang makakamali. Pag namatay ako, hindi ka rin tatahimik. Gusto sanang sumama ni Rico, pero pinigilan siyang mapulis. Mas lalong hindi yan magpapakita pag nakita ka. Gabi na, sa isang madilim na parking lot, naghintay si Nanay Elena, mula sa malayo. Pinapanood namin siya sa isang monitor. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Paulo. Nakatakip ang mukha, palingalinga. Ang unang sinabi niya, "Akin na yan. Umalis ka na. Huwag mo kong idamay." Nanginginig na nagtanong si Nanay. "Paulo anak, tinuring mo ba akong ina?" Inagaw ni Paulo ang bag. "Anong drama to? Kung mahal mo ko, semparaman mo na lahat. Matanda ka na. Wala namang mawawala sayo." Sa monitor, nakita kong pumikit si Rico. Habang binubuksan ni Paulo ang bag, biglang sumulpot ang mga pulis. "Huwag kang gagalaw." Sinubukan ni Paolong tumakbo, pero nasukol siya. Sumisigaw siya. "Wala akong kasalanan. Yung matandang yan ang may gawang lahat." Nakatayo lang si Nanay Elena sa gitna, hindi gumagalaw, habang umaambon. Ang anak na buong buhay niyang pinrotektahan, hanggang sa huli, tinawag siyang matandang yan. Pagkatapos mahuli ni Paolo, unti-unting nalinaw ang lahat. Umamin si Berto at ang makasamahan niya. Si Paolo ang utak, ang taga-konekta sa mga sindikato. Si Anton Peklat ay nahuli rin, at nakuha mula sa kanya ang naninakaw na data mula sa kumpanya ni Rico. Napakabigat ng masumunod na buwan. Paulit-ulit na nagpaliwanag si Rico sa kanyang kumpanya. Sa huli, nalinawan ang pangalan niya. Pero may lamat ng naiwan. Sa trabaho, ang isang pagdududa ay sapat na para sirain ang tiwala na matagal mong iningatan. Nung araw na opisyal na siyang na-clear, hindi siya masaya. "Buti na lang at napatunayan natin," sabi niya. Kung hindi, habang buhay kong hindi may papaliwanag. Si Nanay Elena ay naharap din sa batas. Dahil sa kanyang kooperasyon, mas magaan ang naging parusa. Pero may pananagutan pa rin siya. Si Paolo ay kinasuhan ng maraming bagay. Sa huling pagkakataon na nakita siya ni Rico, sinumbatan pa rin siya. "Ang yaman mo, kuya, pero hindi mo ko tinulungan. Ikaw ang masama." Sumagot lang si Rico. "Maraming beses na kitang tinulungan. Ikaw ang humukay ang sarili mong libingan. Ilang linggo ang lumipas. Naibalik sa amin ang unit. Pagpasok ko, natigilan ako. Maraming gamit ang sira at nawawala. Ang bahay ay puno ng masasamang alaala. Sa huli, ibinenta namin ni Rico ang tsondo. Sayang. Pero may malugar na kapak na balot na ang sakit. Hindi mo na pwedeng balikan." Bumalik si Nanay Elena sa probinsya. Bihira na siyang tumawag. Isang beses, narinig ko siyang nagsabi kay Rico, "Patawad, anak." Nagpapadala pa rin si Ricong prabuan-buwan, pero nang bumili kami ng bagong bahay, hindi na niya inalok si Nanay na tumira sa amin. May mga hangganan na hindi na pwedeng tawirin. Minsan, tinanong ko si Rico kung galit pa siya sa ina. Matagal siyang nanahimik. Hindi ko kayang hindi siya mahalin. Mahal. Pero may mga bagay na kapag pinatawad mo sa dating paraan, maulit lang ulit. Naintindihan ko siya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pag-alis ng lahat ng hangganan. Ngayon, kapag inaalala ko ang lahat, ang pinakamasakit ay hindi ang nawalang pera o bahay. Ang pinakamasakit ay ang isang pamilya na nasira dahil sa maling pagmamahal at maling mga desisyon. Ang pamilya dapat ang sandalan. Pero kapag ginawa mo itong kasangkapan para man lamang, ang mawawala sa huli ay hindi lang pera, kundi tiwala. At kapag ang tiwala ay nabasag, may malamat na mananatili habang buhay.